mabuti or mapasama. Di ba po? Pero ano bang mas okay? Mapabuti yung buhay natin at pananaw natin? Or mapulyot tayo ng kasamaan ng mundong ito? Ayun na uunawaan niyo po. Ang panahon natin ngayon ay hindi na mabuti. Ay huwag ka mag-expect na pagdating ng future, maganda pa. Hindi ho. Lalong lalala ang magiging utak ng tao, pamumuhay ng tao, at yung lifestyle ng Kristiyano. Lalala rin yan. Opo. Ay ang pinakapag-asa po natin, mga kapatid, yung pagbabalik po ng ating Panginoon. Ayun ang pinakapag-asa po natin. Walang masama na mag-isip ka kung anong gusto mong mangyari in the future. Pero kagaya na nga ng Bible po, nagsabi po ng James, na kung kalooban ng Panginoon, mangyayari ito, mangyayari yan. Opo, at siya na nakakaalam ng mabuti at hindi ito ginawa, kasalanan yan. Walang masama na ikaw ay mag-iisip ng future, ng mga pangarap mo. Opo, pero kung naka-stick lang tayo sa mga pangarap natin at hindi inaabangan yung kalooban ng Diyos, at yung pagbabalik ng ating Panginoong Sus, naliligaw ka ng landas. May mga tao po, sabi ng Bible po, kagaya ni Noe, sa panahon ni Noe, na ang mga tao nagsasaya, nagiinuman, nagtatawanan, gumagawa ng kasalanan, and then, suddenly, dumating ang bagyo. Opo. Dumating ang bagyo, dumating ang baha. Opo. At lahat ng mga taong nagsasaya sa lupang yon, gumagawa ng kasalanan, nangamatay. Bakit po? Kasi hindi nila pinansin yung babala ng Diyos. Sa loob ng mahabang panahon, si Noe ay nangaral ng babala sa mga tao. Pero maraming tao ang gusto, ang uri ng pamumuhay na meron dito sa lupa, ay sa yung pamumuhay na meron sa katuwiran sa Diyos. Maging sa panahon natin ngayon, maraming tao ang nag-i-enjoy sa kanilang buhay. Pinapangarap yung mga bagay-bagay sa buhay po nila. Pero darating yung panahon, magugulat na lang ang tao. Katapusan na pala. Naunawa niyo po? Kapatid? Bilang Kristiyano, bilang nakakilala kay Jesus bilang tagapagligtas mo, ang tungkulin natin para mapatunayan yung katapatan natin sa Diyos, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Simpleng bagay yan. Pero yan ang importante na dapat po natin gawin. Huwag mong kalimutan na magsimba. Huwag mong kalimutan na ikaw ay nasa gathering ng mga kapatiran. Importante yan na dapat po natin ginagawa. Ngayon, sa negative, ang title po natin, The Consequences of Neglecting the Assembly. The Consequences of Neglecting the Assembly. Ano yung mga bagay na makikita natin dito na negatibong bagay kung tayo ay magpapabaya po sa pagkakatipon? Una po ito, our worship becomes weaker. Our worship becomes weaker. Ang ating pagsamba sa Diyos ay magiging mahina. Alam niyo po ang ginagawa natin sa church? Andito tayo, nagkakatipon po, sumasamba sa Diyos, umaawit, nananalangin, and most important, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang dami mong pwedeng gawin sa mundong ito. Pero kagaya ng binigay ko kanina, kung nagdesisyon kang magsimba, you made a right decision. Opo, pwede mong gawin lahat ng bagay na gusto mo. Kung nabasa niyo, sino ba nakalaga ng post ni Ma'am Julie? Kung nabasa niyo yung isang post ni Ma'am Julie doon, yung isang estudyante, anak ng pastor. Anak siya ng pastor. At alam niyo po, maraming activity sa school. Pero yung Sunday,
yung paglilingkod sa Diyos, hindi niya pinabayaan. Marami siyang tinanggihan ng mga schedule sa school. O sabihin natin kahit sa work. Alang-alang lang sa pagsamba niya sa Diyos. At alam niyo po anong pinalabasan ng kanyang pagsisikap, natanggihan yung mga bagay na salungat sa gusto ng Diyos. Ano yun? Naging suma. Kung lagi pa siya. Imagine niyo po yun, no? Neglecting. Naunawaan niyo po yung example na yun. May mga tao talaga na minsan hindi ka maiintindihan. Pero the fact na nalaman mo kung ano yung tama, gawin mo kung ano yung tama. At ang promotion ng gagaling sa Diyos. Tandaan po natin, ang promotion ng gagaling sa Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na sabi natin manual, may pagpapala, gawin mo kung ano yung gusto ng Panginoon. Huwag mong pabayaan yung pagsisimba. Huwag natin pabayaan yun. Kapag ang desisyon natin, laging pabayaan, next time na lang mag-church, hindi ka pa ganun ka-strong na Christian. Opo, hindi ka pa ganun ka-strong. Ang tawag sa'yo, weak. Weak. Naunahan niyo po? Masarap mapakinggan yung salitang weak. Weak. Si Aaron weak. Diba? Walang kalatoy-latoy. Masakit pakinggan nun, mga kapatid. So, yung ating pagsamba, naging weak siya. Instead na tayo po ay magpakita ng totoong devotion sa Diyos, hindi nangyayari dahil pinapabayaan. Sabi nga ng Bible dito verse number 25, not forsaking the assembling of ourselves, as the manner of some is. Ito yung ugali ng iba, huwag niyong kalimutan ang pagkakatipon. Na ugali naman ng iba. Ibig sabihin pala, alam niyo po, pwede mo pala maging ugali yung ganito. Ang pagiging matapat sa pagsisimba, ugali po yan. At ang pagiging unfaithful sa pagsisimba, nakakaugalian din po yan, mga kapatid. Naunawaan niyo po ako, mga kapatid? Walang masama na maging busy sa buhay. Walang masama na gawin mo kung ano yung mga tungkulin mo sa buhay. Pero tandaan niyo po, ang araw ng linggo ay araw ng pagsamba. Amen. Opo. Ninanakaw natin yung mga yung bagay na para sa Panginoon. Kapag tayo po ay nagpabaya sa ating pagsamba. Opo. Ito po makikita natin dito. Una, our love for God grows weaker. Our love for God grows weaker. Makikita mo sa isang mapagmahal na Kristiyano, opo, yung kanya pong pagsamba, hindi niya binabaliwala. Paano ba natin masasabi na mahal natin ang Diyos? Unang-una, pagsamba sa Diyos. Subalit, sa kabaligtaran, maraming Kristiyano ang nagdidesisyon ng pangsarili lamang nila. At ang nangyayari, instead na ma-express natin yung pagmamahal natin sa Diyos, hindi nangyayari. Nauunawaan niyo po, mga kapatid. Ewan ko sa inyo. Opo. Ano ba talagang laman ng puso natin? Opo. Ano bang uri ng pag-ibig o puso ang meron tayo tungkol sa Diyos? Akala natin ang pagsamba ay kagaya lang ng tradisyon. Pupunta, uupo, lalabas. Hindi ganun po, mga kapatid. Ang pagsamba ay expression po ng ating love sa Diyos. Amen? Amen. So ngayon, kung pinabayaan po natin yung bagay na yan, lalong, magiging weak. Imbes na tayo mag-grow tungkol sa pag-ibig natin sa Diyos,
Hindi nangyayari. Alam niyo yung mga generation natin ngayon, kahit mga kabataan, walang pagmamahal. Opo, sabi nga na pag-usapan namin kahapon yung mga kabataan po sa generation ngayon, tumatalino. Pero alam niyo kung ano yung kulang sa kanila? Emotional intelligence. Talino lang, pero walang puso. Walang damdamin. Opo. At marami rin Kristiyano ang ganun. Tumatanda sa Christian life po nila. Pero sad to say, walang puso. Opo. Walang puso. Hindi nag-grow sa love. Naunawa niyo po ako? Kasi may mga ano kayo, masasama tayo. Pansinin niyo po, kapag ikaw ay isang Kristiyanong matapat sa Panginoon, mahal ang Diyos. Yung pamilya mo, kaya mo rin mahalin. Opo. At yung pag-ibig sa loob ng tahanan nyo, naghahari dahil mahal nyo ang Diyos. Pero pag ikaw ay isang Kristiyanong walang pagpapahalaga sa Panginoon, walang pagpapahalaga sa love, ang pamilya natin magulo din. Naunawaan niyo po ko? Kala natin okay yung ganun pero hindi. Hindi okay yung ganun, na walang pag-ibig sa loob ng tahanan. Walang emotional intelligence. Opo, hindi okay yung ganun. Ang ibig sabihin nun, abnormal yung loob ng tahanan natin pag walang pag-ibig. Opo, para tayo mga tao na wala na lang sabihin, mga nasa mental, nabubuhay lang, pero walang damdamin. Gusto ba natin yung ganun? Tingnan niyo po, magulo ang isang tahanan kapag walang pag-ibig. Ganun ang result po niyan. Kung ikaw ay isang Kristiyano, hindi marunong magmahal sa Diyos. Ayok na nauunawaan niyo po mga kapatid. Pangalawa na makikita natin dyan, our love for God grows weaker, our loyalty for God grows weaker. Our loyalty. Yung katapatan natin sa Panginoon, unti-unting napapawi, nawawala. Hindi baling hindi ka maging matapat sa boss mo. Pero, mali pa rin yun. What I mean is, may mga taong masasabi natin hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. May mga tao na hindi naniniwala sa iyo. Opo. Kung i-compare natin ang Diyos sa iba, sa boss mo, sa amo mo, kung sino man, sa tao, ang pinakamagandang paglaanan po natin ng loyalty, ang Diyos. Opo. Ang pinakamagandang paglaanan po natin ng katapatan po natin, ang Diyos. Wala na pong iba. Hindi tao. Hindi kayo dapat maging matapat sa akin. Sa Diyos kayo maging matapat. At pag natutunan nyo maging matapat sa Diyos, matutunan nyo rin magtapat sa mga taong ginagamit ng Diyos sa inyo. Pag naging matapat kayo sa Panginoon, matutunan nyo rin maging matapat sa magulang nyo, sa partner nyo. Ganun lang ang resulta po niyan, mga kapatid. Pag minahal mo ang Diyos, matutunan mo rin magmahal ng iba. Pag naging loyal ka sa Diyos, magiging loyal ka rin sa mga taong inilalagay ng Diyos sa buhay mo. Ano po? Hindi pa pwedeng matapat ka sa Diyos, tapos hindi ka na matapat sa ibang tao. Hindi pa pwede yun.
Okay, iba rin yung yung ikaw ay faithful sa church, tapos pasaway ka na estudyante. Faithful ka sa church, pero sa work mo, hindi ka matapat. Hindi yung pwede. Faithful ka sa church, tapos sa asawa mo, hindi ka faithful. Hindi rin yung pwede. Hindi pwede mag-contradict yan. Bagkus yung katapatan mo sa Diyos mo, siya magre-resulta ng katapatan mo sa tao at sa trabaho mo, sa school mo, at sa asawa mo. Ganun po yan. Naunawaan niyo po mga kapatid. Po, ang pagsamba natin, expression din po yan ng ating katapatan, faithfulness natin sa Panginoon. Opo. Imagine mo, malayo na tayo dito. Dito talaga matitest kung ikaw ay faithful sa Diyos. Kami noon Opo Buti nga lang, may sasakyan kami noon. Pero never namin ginustong hindi mag-church. Opo. Mahalaga yun Maraming Kristiyano ang nagpatuloy lang sa una. Pero sa kalagitnaan, nawala na. May consequence ang Diyos sa kanila pagdating ng panahon. Tandaan niyo po, lahat ng kapabayaan po natin, yung ating unfaithfulness sa Panginoon, lahat ng binibitawan nating masamang salita, lahat yan ay pagdudusahan natin pagdating ng panahon. Opo. I hope na naunawaan niyo po, mga kapatid. Sa Diyos tayo maging faithful. Kapagkat siya ang nagligtas sa atin at patuloy na nagbubuhay sa atin. Pangalawa, our walk becomes wandering. Sa Tagalog po niya, ang ating landas ay nagiging ligaw. Our walk becomes wandering. Opo. Diyan po mga kapatid, makikita po natin, ito po, ang Christian life, kagaya po siya ng takbuhin. Makikita natin yun sa Hebrews chapter 12. Sabi po dyan, wherefore, verse 1, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ganun ang takbuhin ng isang Kristiyano. Diba? Ito si Jerry, masipag tumag-jogging Diba po? Meron kang ginugol na pupuntahan. Opo. At masaya kapag napuntahan mo yung goal na yun. Tama? Yung goal mo na yun. Ang goal natin ng Diyos, si Kristo. Siya ang pasimula ng ating pong pananampalataya at dulo ng ating pong pananampalataya. Subalit, maraming Kristiyano po, mga Kristiyano, opo, marami tayong friends. Ako marami akong friends. May mga kaibigan ako nung ako ay bata. Pero hindi ko na sila pinili. Ang ginol ko na lang sa mga kaibigan ko, maturuan ko sila ng kaligtasan. Opo. At mas ginusto ko nang nasa church ako lagi. Ang kasama ko, Kristiyano. Pero naman ang kasama mo lagi, mga taong nagbibisyo. Yung mga taong walang pagnanais magbago ng buhay. Alam niyo po yun? Tayo wala naman talagang taong perfecto Nagsisikap lang tayo maging mabuti. Pero may malaki pa rin impluwensya yung mga tao sa paligid mo. Kung sino yung kasama mo, kung sino yung kaibigan mo, magiging ganun ka din. Tandaan mo yan. Kaya kung papapiliin tayo, sino ang pinakamagandang kasama sa buhay? Kristiyano. Mga taong naglilingkod sa Diyos, mga taong sumasamba sa Diyos, mga taong involved sa mga bagay na tungkol sa Panginoon.
Ngayon dapat ang yung kinakaibigan natin at mas gusto natin kasama sa buhay. Ang goal lang natin sa mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon, turuan sila. Dalhin sila sa church. O invite nyo sila. Ganun ang goal natin. Makakilala rin sila sa Panginoon. Pero in regards sa kasama natin sa buhay palagi at gusto natin makasama, dapat Kristiyano. Amen? Kapatid? O, perfecto ba ang church? Ang mga nasa church, hindi rin. Kasi, ma-offend ka dyan. Magagalit ka dyan. Opo. Pero lahat tayo nagsisikap na maging mabuti sa paningin ng ating Panginoon. Ngayon ito po. Ang Kristiyano po, yan ay source din ng ating pong encouragement. Sila din yung gagamitin ng Panginoon. At accountability. Ang ibig sabihin po niyan, para ma-lessen yung pagkakasala natin, alam niyo po kung anong gagawin natin? Sumama ka sa Kristiyano. Opo, maging kaibigan mo yun mga Kristiyano. Ayun, nanunawaan niyo po. Oh. Ewan ko sa inyo, bakit mas gusto niyo yung mga kasama yung mga taong mabisyo? Mga taong hindi nagsisimba, ba't ay mas gusto niyo kasama? Yung mga taong gusto sa kasalanan, ano hindi na ganoon? Nagpapalakasan tayo eh, alam niyo po yun? Sabi dito sa verse number 24, and let us consider one another to provoke unto love and to do good works. Anong purpose ng Kristiyano? To provoke unto love and to do good works. O ibig sabihin yan, isipin mo din naman yung mga Kristiyano. I-push natin sila para sila ay matutong gumawa ng mabuti at magmahal. Opo. Naunawaan mga kapatid. Sa kabaliktaran po, kapag tayo nagpapabaya po sa pagkakatipon po, yung ating pong puso sa Diyos, ito po, drifting from devotion. Drifting from devotion. Yung ating pagmamahal sa Panginoon, ang nangyayari po, lumilihis. Yung ating pong devotion sa Panginoon, lumilihis po yan. Imbis na diretso lang tayo sa Diyos, tumitingin sa Panginoon. Pero dahil nagpabaya tayo sa pagkakatipon po, pagsisimba natin, pagsamba natin sa Panginoon, hindi nakikita po sa atin yung tamang pagmamahal sa Panginoon. Ligaw na. Opo. At isa pa, ito po, isa pang bagay. Drawn to disobedience. Nahahata ka para magkasala. Nahahata ka sa pagsuway sa Panginoon. Yung diretsong lakad, nagiging liko-liko na. Ayop na, nakunawaan niyo po, mga kapatid. Nung ako po ay nandun sa bahay po namin, ako nagtatrabaho. Kumikita ng pera, Jenry. Opo. Kasi nga makahiwalay yung magulang ko eh. O, sigap ako magtulak ng badyoke sa initan kahit tag-ulan para lang kumita ng pera. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, hindi ko nang pabayaan yung pag-church. Biyaya ng Panginoon, kahit nagtatrabaho ako. Opo. Ngayon, naisip ko, mas gusto ko lagi sa church na ako. Kaya ang ginawa ko, ang Bible school ako para lagi ako nasa church. Blessing sa akin. Kasi nakita ng magulang ko na ako ay mayroong pagbabago sa biyaya ng Panginoon. Compare nung nasa bahay lang ako na wala akong natutunan sa church. Oh. Naging blessing ako sa mga kapatid ko. Nakita nila yung kuya nila mabait na. Ay yung magulang ko ngayon, alam niyo po yung naging result ng
ng church sa akin, naunawaan ko yung magulang ko. Oo. Naunawaan ko sila. Noong dating galit na galit ako sa magulang ko, biyaya ng Panginoon, natutunan ko paano sila unawain. Galit ako, may reason ako para magalit sa magulang ko. May reason ako para pabayaan sila. Baliwalain sila pag tumanda sila. Marami akong rason. Pero nung naging Kristyano ako at nasa church na ako, doon ko natutunan na ang buhay talaga may lang. Nang pagtanda ay darating sa buhay ng tao. Opo. Nang problema, opo, ay mangyayari sa mga magulang natin. Doon ko naintindihan dahil yun sa church. Dahil yun sa church, dahil sa Panginoon yun. Kaya kung wala ka sa church, mababaw ang paunawa mo. Sigurado yan. At ikaw ay isang Kristiyanong walang totoong pagmamahal. I hope naunawaan niyo po, mga kapatid. At ulit-ulit po, last na to. Our weakness becomes weaker. Our weakness becomes weaker. Witness. Patotoo. Ang ating patotoo ay magiging mahina. Ngayon po, kapag disconnected po tayo sa gathering ng mga kapatiran, yung testimony po natin, mga kapatid, alam niyo po ang nangyari po dyan, hindi tayo nagiging effective. At hindi ka panipaniwala ang isang Kristiyanong nagsishare ng Bible verse na wala sa church. Hindi effective. Wala ka sa church tapos ikaw ay active sa sharing ng Bible verse. Ngayon, nag-i-encourage ka ng iba. Hindi ka naman nag-church. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Pero hindi ka naman nagpapatuloy. Hindi effective. Naunawaan niyo po, mga kapatid? Dapat makita sa buhay natin na binabago talaga tayo ng Panginoon. Diba, Jenry? Mas okay na yung ganito. Kahit minsan nakakapagod. Diba? Mamaya, uwi ka na. Pero kayo ko muna. Ano po? Our pag-aaral sa Biblia. Wala naman tayo sa church. Naunawaan niyo po, mga kapatid? Kahit anong pray mo dyan sa Panginoon, pray ka ng pray, eh hindi ka naman faithful sa pagsisimba. Ano expectation mo niyan? Patingin nyo. Ano expectation natin? Baka nga yung panalangin natin ay imbes na 100% sagutin ng Diyos maging 50% na lang. Sayang naman. Diba po? Ang daming promises ng Diyos sa atin. Pero dahil tayo po ay hindi faithful sa pagsisimba natin sa Panginoon, hindi rin nagiging effective yung buhay natin. Amen. Amen. Paano ka magkakaroon ng magandang impluwensya sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, kung ang pagsisimba pa lang, hindi mo kayang gawin? Paano yun? Walang magiging resulta yun na maganda. Tandaan po natin. Ang anumang bagay na ginagawa nating masama, walang magre-resultang mabuting bagay yan. Kung ano yung itinatanim mo ngayon, mag-aani ka pagdating ng panahon. Kung nagtanim ka ng masamang bagay, mag-aani ka rin ng masamang bagay. Hindi pwedeng nagtanim ka ng masama, mag-aani ka ng mabuti. Walang ganun po. Amen? Amen. Kaya may malaking influence yung buhay natin, yung faithfulness natin sa pag-church. May malaking influence po yan para tayo din naman ay maging effective sa pagtuturo. At magkaroon tayo ng magandang patotoo sa mga taong nakapaligid sa atin. At ulit, our inspiration becomes insufficient.
Opo, anong makikita nilang encouragement sa atin? Wala. Opo, wala sila makikita encouragement sa atin. Kung tayo mismo ay hindi na-encourage na magsimba. Opo, ito lang yung lesson po natin. Ito ay paalala po. Nasa Christian po at naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon na may masumpungan po tayo ng Panginoon na nagpapatuloy sa mabubuting bagay. Ay ni-encourage natin ang bawat isa na maging mapagmahal, na maging matapat. Ako din naman ay nangangailangan din ng encouragement sa iba. Kailangan ko rin yun eh. Kailangan ko rin yung panalangin ng iba. Kailangan nyo yun. Opo. Paano natin mapapatunayan matapat tayo? Kung hindi natin sinusunod ang pagkakatipon sa Panginoon. Ayun, na naunawaan niyo po yung ating po mensahe ng mga instrumento. Huwag natin kalimutan ang ating pong pagkakatipon. Sapagkat ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit na. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa binigay niyong pagkakataon po sa amin. Maraming pong salamat sa paalala po ng salita. Nawa, matulungan niyo po kami na ito pong simpleng aralin po na ito ay maging pagpapala sa amin pong pangangailangan spiritual. Maaaring minsan iniisip po namin, okay lang naman maging pabaya sa mga bagay na gusto ng Diyos. Okay lang naman na gawin mo kahit minsan. Pero ang katotohanan po, mga kapatid, hinahadlangan po natin yung mga bagay na pwedeng gawin ng Panginoon sa atin. Walang pagpapala kung walang pagsunod. Hindi natin ma-express ang totoong katapatan po natin kung tayo po mismo ay lagi nagpapabaya po sa pagkakatipon po natin. Ito po ay pinaka-basic pero mahalaga ito. Bilang mga nakaunawa po ng kaligtasan, pahalagan po natin na tayo po laging sumasamba sa Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat, at inaalala ang kanyang kalooban. Ang bawat pagkakatipon po natin, dyan po natutuwa ang Diyos. Sapagkat kung merong dalawa o higit na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, nandun siya sa kalagitnaan natin. Sa bawat pananambahan po natin, mga kapatid, ang Diyos ang itinataas po natin. Sa bawat pakikinig po ng salita ng Diyos, yan po ay nagiging pakinabang sa atin at aral sa atin. Magnawa nating sayangin ang pagkakataon na matuto po tayo. Na tayo ay lalago. At na tayo po ay magiging pagpapala po sa gawain at sa ibang mga tao. Nawa sa mensahe na ito, pagbulay-bulayan po natin. Bigyan ko po kayo ng oras na manalangin. Ama namin Diyos, patuloy niyo pong
pangunahan ng bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat sa mga salita nyo. Ilagay niyo po sa puso namin ang mga bagay po ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Right? Po, amen po mga kapatid. Ayan, tulogin natin si Mac. Ay, stop.